Tatlong babaeng judge ang hahawak sa pre-trial stage ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At kung matutuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte, posibleng siya po ang kauna-unahang dating Asian head of state na lilitisin ng ICC. Saksi, si Maki Pulido. Madaling araw kanina kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant na inisyu ng Pre-Trial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kasong kinakaharap niya, murder as a crime against humanity, na isinagawa umano sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ayon sa ICC, oras na mailagay sa ICC custody ang isang suspect, isa-schedule ang kanyang initial appearance hearing. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan tatlong pre-trial judges ang kukumpirma sa identity ng suspect at titiyaking nauunawaan niya ang kaso laban sa kanya. Matapos dinggin ang prosekusyon, depensa at legal representative ng mga biktima, magpapasya ang mga judge kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ayon sa ICC, kadalasang nangyayari ito sa loob ng 60 araw. Tatlong babae na may mahabang karanasan sa hudikatura at human rights law ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 na humahawak ngayon sa kaso ni Duterte ayon sa website ng ICC. Kapag lilitisin na ang kaso, magbubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom. Sa mismong trial stage, kailangan patunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang akusado. Pwede raw umabot sa hanggang 30 taong pagkakakulong ang sentensya, pero may mga pagkakataong pwedeng life sentence ang sentensya. Pwede namang iapela ang desisyon. Maaari ring mag-utos ng reparation o danyos para sa mga biktima. Habang nililitis ang akusado, pwedeng mag-apply ito para sa interim release. Kung ma-reject, maaari ang ma-review kada 120 days. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Depende din yan kung gaano ka-litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. 4 na malulubhang krimen ang nasa jurisdiksyon ng International Criminal Court: genocide, war crime, crime of aggression at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinangingibabawan ng ICC ang mga regular na korte ng mga estado. Papasok lang ito sa eksena kung hindi kumikilos ang estado o hindi tunay ang hangarin nitong mapanagot ang mga individual sa likod ng mga malubhang krimen. Ang ICC is not actually meant to try all sorts of crimes, no? It's not a substitute to domestic courts. Ang kanyang mandate is only to try yung pinaka-heinous, yung pinaka-grabe, yung tinatabi na krimen laban sa sangkatauhan. Noong March 2019, panahon ng Administrasyong Duterte, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero sabi ng International Criminal Court, dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso. Merong provision sa Rome Statute, ito yung Article 127. Kung nasimulan na before naging epektibo yung withdrawal, hindi na magagalaw yon or magpapatuloy pa rin yon. Otherwise, edi madaling tumakas kasi mag-withdraw ka lang. Kung matuloy ang paglilitis sa dating Pangulo sa detention center ng ICC sa outskirts ng The Hague sa Netherlands, siya idedetine. Pero kung masintensyahan siya, hindi siya roon ikukulong. Ayon sa ICC, isisilbi ang sentensya sa estadong itinalaga ng korte mula sa listahan ng mga state na pumayag tumanggap ng mga convicted na individual. Dito sasalalay yung ICC dun sa member states niya. So sa ibang bansa? May mag-volunteer dyan. Oo, may pwedeng mag-volunteer na penal facility o parang Bucor nila. Dahil hindi na tayo member, we lost the chance na mag-volunteer ng bilibid. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.